Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Plaridel, Bulacan. May nangyari ritong engkwentro ng pulisya at ng mga umunoy sangkot sa robbery holdup. Isang suspect ang patay, sugatan naman ang isang pulis. Nagsa-surveillance daw ang mga pulis sa labas ng isang subdivision nang matunugan sila ng grupo ng napatay na suspect. Pinaputukan ng mga pulis at tinamaan si Police Chief Master Sergeant Dennis Salamat. Inoobserbahan siya ngayon sa ospital matapos magtamo ng 4 na tama ng bala. Isa sa mga suspect ang nang-agaw ng motorsiklo at pumasok sa subdivision. Maya-maya, iniwan niya ang motorsiklo at tumakbo papunta sa Talahiban. Nagkabarilan ulit at doon na siya napatay ng mga pulis. Naabutan natin kanina ang pagkuha ng mga otoridad sa napatay na suspect dito po sa bayan ng Plaridel. Mga kapuso, pagkatapos pong maganap ng police encounter, inilalabas na po ngayon ng mga otoridad ang bangkay ng isa sa mga suspect na napatay ng mga pulis mula sa Provincial Intelligence Branch ng Bulacan PNP. Dito po yan sa loob ng Roca Subdivision. Mula po dito sa aming kinalalagyan, sa likod bahay po na yan, napatay ang suspect. May 100 metro po ang layo nito. At kung inyong makikita, mula ho dito sa ating pinaroroonan, masukal po yung talagibang tinakbo ng mga suspect. Kung inyong makikita, yan ho ay katuhod ng tubig. At sa bandang kanan, yun ho ang napasok ng ating cameraman. Diyan ho napatay ng mga pulis Bulacan ang suspect. Kaugnay po ng naganap na police encounter na yan, kumuha tayo ng update. Makapiling natin live ang Provincial Director ng Bulacan Provincial Police Office, si Police Colonel Chito Bersaluna. PD, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Good afternoon. Una-una, PD, latest po sa development sa investigasyon ninyo sa police encounter. Sa ating pong pag-follow up sa nasabing insidente at tinapong may report na yung isang kasamahan po dito ay nasa kustodiya na po natin. So, ikalawa na ho ito? Opo, ito po yung isa sa mga kasama po ng nasabing napatay na suspect. Sir, please, dito sa breaking development na ito, konti pang informasyon ukol po dito sa ikalawang suspect na nasa kustodiya na ninyo ngayon. Kasalukuyan siyang in-interrogate natin para po ma-identify natin yung posibleng isa pang o dalawa pang kasamahan nila na nakatakas. Doon po sa kuha ng CCTV sa labas ng Roca Subdivision, ano ang naging papel nitong ikalawang suspect na nasa kustodiya nyo na ngayon na Provincial Director? Allegedly, ito yung backrider na siyang taga-monitor at taga-turo kung may hold up na. Saan nyo po ito nahuli? Dahil tayo narito ngayon sa bayan ng Plaridel, saan po ito nahuli, sir? Dito rin po sa lugar na to at nakuha natin sa Barangay Tabang. Buti ho't hindi nakapagbarilan ito, sir. At mayroon nga po tayong nakuhang baril at may droga din na sagot din pala ito sa droga. Linawin ko lang, Provincial Director, ilang suspect pa ang hinahabol ngayon at subject naman ng operation? Base po sa informasyon natin, parang dalawa po ito na motor. Okay. So, isang magkaangkas at saka may isa pang parang lookout nila or kasamahan pa rin. Okay. So, patuloy pa rin natin na nangangalap tayo ng information para po ma-follow up natin kung mayroon pang kasamahan ito. Nasa Rogues Gallery na ba ito, sir? Itong mga at-large na ito? May record, may file na po kayo? Sa ngayon, kasalukuyan natin na inaalam sa mga kakalapit na mga bayan, simula ng Giginto, Malolos, Plaridel at ng Pulilan. Dahil base po sa information natin, ito po yung area na pinag-ikot-ikutan ng mga nasabing suspect. Balik po tayo dito sa Roca Subdivision kung saan nyo napatay yung isa sa mga suspect kanina. May pagkakakilala na po ba ito? Sa ngayon po, wala pa po. Still unidentified at inantay po natin kung may mag-claim na kaanak at makapagbigay ng alam kung sa identity ng nasabing suspect. PD, pakibrief nyo yung ating mga taga-subaybay. Ano-anong ebidensya yung nakuha ninyo sa encounter site dito po sa tabi ng bangkay ng napatay na suspect? Bali po, nakita po natin doon sa nasabing crime scene na na-recover naman po ng scene of the crime operatives natin. Isa pong caliber 40 Glock. Generation 4 or something na gano'n na baril, bago po. At naglaman po ng isang magazine at may mga laman ng mga bala. Ang initial information pa, additional Provincial Director, may shabu pa raw nakuha? Mayroon daw 3 sachet na shabu at
yung naiwan pa na isang magasin habang nung nakasagi po siya na bisikleta, may nalaglag po na isang magasin Opo. ng nasabing 40 caliber na Glock pistol. PD, hindi pangkaraniwan yung caliber 40 na baril. Sa mga nakakaunawa, hindi ho basta-basta itong armas na ito. Ano masasabi ninyo? Ito po ay malamang privately owned, hindi pa natin matukoy at ito ay papalop natin sa ating Firearms Explosives Office kung kanino nakarehistro. Ang theory po natin dito, initial, ay baka ito po ay mga nakuha nila sa mga robbery hold-up incidents na ginagawa nila. Particular, sir, anong klaseng lakad meron ang grupo na ito? Ang base po sa ating information, ang mga binibiktima po dito ay yung may magdala ng pera, mga galing sa bangko at saka mga Indian nationals na nagpapautang. Paano yun, sir? At gunpoint, ganun ho nila kung tirahin yung mga biktima? Opo, ganun. Iniimbestigahan natin yan kasi alam naman natin na itong mga Indian national medyo bihira din mag-report sa atin. At pero may nakapagsabi na at may nakausap na rin yung ating mga operatiba na victim. Sa bayan lang po ba ng Plaridel naka-sentro yung kanilang operasyon na Provincial Director? Kagaya ng sinabi ko, ito magkalapit po ito, magkadikit from Giginto, itong Malolos, Plaridel at saka Pulilan. Yan Okay. po ang mga areas na inikot-ikutan ng mga nasabing grupo. Provincial Director, kanina sabi nung isa sa mga residente, bago mapatay yung isa sa mga suspect, nakatawag pa ito sa cellphone at nangingibabaw yung boses. Humihingi po siya ng saklolo at may tinatawagan. Tukoy niyo na ho ba kung sino ito? Ayun nga, hinahanap natin yung nasabing cellphone dahil sa kita nyo naman yung sukal, swampy. So, hindi pa natin natagpuan yung nasabing cellphone. At maganda sana kung panawagan din natin kung dito sa subdivision na to na makikita, mai-report ka agad sa atin, parang magawan po natin ng technical at malaman natin kung sino pang mga kasamahan na itong nasabing suspect. Yung chairwoman po ng Barangay Tabang nagsabi rin na kaliwat kanan din yung hold-upan sa labasan at puro estudyante naman ng biktima. Ito rin ba yung mga suspect na yun, Provincial Director? Malamang kasi nga, yun nga po ang isa sa mga reports natin na kaya po talagang minamanmanan natin, may instructions na po ko sa ating mga intelligence operatives na manmanan yung mga nasabing lugar para po masawatan natin kung ano man yung gagawin ng nasabing grupo. Baka meron pa kayong gusto ipahabol sa ating mga taga-subaybay, please. Ito naman po ay isang magandang example kung ang ating mga kababayan ay mai-report kaagad. Kagaya na po dito, yung mga concern na residente ng nasabing subdivision, noong nalaman nila may kahinailang tao, nakita nila mismo na ganon, naghihingi ng may kausap. So, ni-report kaagad sa atin at kaagaran naman nating inaksyonan at siya hindi na nasukol at eventually napatay natin yung nasabing suspect na muntik pa makadali dahil talagang sunod-sunod na pinakawalan ng putok kasi nakakubli siya samantalang yung ating naghalughog sa mga area at kita nyo naman yung so muntik pang matamaan yung natin, buti na lang at nakapag-cover din. Okay. Mga kapuso, ang Provincial Director ng Bulacan Provincial Police Office, si Police Colonel Chito Bersaluna. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po.